We lift our eyes to the field so wide, golden with mercy, shining bright. You're calling hearts from every land, moving in power. Sige po, kamayan niyo po yung katabi niyo and say, I'm glad you're here this afternoon. Glad you're here. Glad you're here. Church, before we begin our service, let me encourage you with this verse in Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. So in this verse, King Solomon is asking us to trust in whom? In the Lord. With all our heart. Walang reservations. Lahat, we will surrender to Him. And even if hindi natin naiintindihan kung anong nangyayari, kung anong pinagdadaanan natin, just know that we can put our trust in God. Let us pray. Thank you, Lord, that we don't need to figure things out on our own, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi we can put our trust and say yes and surrender to the one who created the universe, to the one who hold all things together. Lord, thank you because the God that we serve is the God who created everything with just a spoken word. Maraming salamat, Panginoon, that we can fully rely to the one who has given up everything and gave up His one and only Son for us. Thank you, Jesus. Because of your life, death, and resurrection, you have shown us how to live a surrendered life. And Lord, because of your sacrifice, Panginoon, we can now walk free in your peace, knowing that our past has been forgiven, our present is held in your grace, and our future, Lord God, is secure in you. Holy Spirit, I pray that you guide us this afternoon, Panginoon. Give us comfort and give us the strength to live a surrendered life every single day. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! We give you glory, God, and we honor your name. Palakpakan po natin ang Lord. Yung palakpak para sa hari ng mga hari. Para sa ating Panginoong Jesus. Kasabay ng mga anghel sa langit. Kasabay ng lahat ng iglesia na nagpupuri para sa pangalan niya. Sama-sama tayo mga kapatid na magtataas sa ngalan niya. Amen, amen, amen. Tingnan po natin ang ating katabi. Sabihin mo, kapatid, happy anniversary. Kapatid, happy anniversary. Bakit suot mo ba din yan? Hindi, joke lang. Whole year ba? Whole year. Ayan. So, before po tayo mag-start, maaari po ba tayong magkamayan muna? Batiin po natin yung mga kapatid natin. Say hi. Mag-bless po tayo sa bawat isa. Hallelujah. Bago tayo sama-sama mag-focus sa Panginoon, bigyang pansin po natin ang ating mga kapatid. I am blessed that you're here. We are all blessed. Amen. Nanay, tatay, mga bata, we love you all. We glorify the name of God in our midst. Sabi ni Lord, malalaman lang na disipulo niya tayo kapag tayo nagmamahalan. Kaya sabihan mo, I love you, kapatid. I love you, kapatid. Oo. And I miss you, kapatid. 1 week tayo hindi nagkita. Sige. Hallelujah. Sabi po ng awit, navigate. First stanza. First stanza. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Practice muna tayo. Practice tayo. Practice. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. Muli po, let's declare, I'm trading. Lord, I'm trading my sorrow.
I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. Handa po tayo sa chorus. It's a declaration. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sige po, awitin natin nila, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my pain. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying it down for the joy of lahat ng anak ng Diyos. Let's answer to this call. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Kahit di madali. Yes, Lord, yes, Lord, yes. Kahit masakit, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Muli po, awitin natin. May pananampalataya. Yes, Lord, yes, Lord. We will follow you, Jesus. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise and His growth, and His joy's gonna be my strength. Through my sorrows, that's Lord, God's joy is in the morning. Through my sorrows, that's Lord, God's joy is in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. We answer to the call. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Isa pa! Sabihin natin sa Panginoon. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Marinig natin sa Panginoon. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah! Lahat ng anak ng Diyos. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Hallelujah! We glorify your name, Jesus. No one like you, God. No one like you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, this song is a new one, but each verse declares a Bible truth about our Lord Jesus Christ. And then the chorus part is your reply to the truth about Christ. So ito po'y awit na nagpapaalala sa atin kung sino si Jesus sa buhay natin. Nakatayo ka dyan, hindi dahil nag-obey ka. Nakatayo tayo ngayon dahil sa awa't grasya niya. Aawitin natin to
Hindi ko hinihiling na gusto ko buong sovereignty. Kising kayo na awitin natin to. At i-declare natin sa puso, sa isip, sa kaluluwa, at sa buong katawan natin kung sino ang Panginoong Jesus sa atin. Pwede po ba yung mga kapatid? Pakanan natin sila. Yet not I, but you, O Christ, who lives in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Let's reply. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but in Christ in me. Awitin natin second verse. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stand. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is. Let's declare, to this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now forever is my peace. Oh, the chains are released. I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring safely home, and day by day, I know He will renew me until I stand with joy before. Sabay-sabay tayo, let's declare. To this I hold, my hope is only Jesus, and all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but you Christ in me. For this I hope, for this I hope, my hope is only Jesus. Oh,
free indeed. I'm free indeed. Because of Jesus, sin has no claim on me. You kick down the prison doors, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded
with our hands lifted high and our chains are left behind. Thank you, Lord, we are free indeed. Thank you, Jesus. My chains are gone forever. Let's declare, my chains are gone forever. My chains are gone forever. My chains are gone forever. We give you glory and the highest honor, Lord. We worship you, O God. Our chains are gone forever because you saved us, Lord Jesus Christ. It is not because of who we are, but it is through Christ who lives in us. We glorify you, we honor you. In Jesus' name, we worship. Amen, amen, amen. Jesus. Puno muna tayong lahat. Ngayon po tayo ay magkakaroon ng communion. Habang ibinibigay, tayo po ay uupo po muna ngayon. Tayo po ay magpasiyasan. Sige po, habang tinatanggap natin ang ating materials for communion, tayo po ay magpasiyasat sa Panginoon. Open your heart, allow the Holy Spirit to speak to you. Kung meron po tayong mga pagkakamali, pagkukulang, let's ask grace. God is full of mercy, God is full of grace, and just allow Jesus to cleanse us. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing Thank you for nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness First Corinthians 11 verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you.
Do this in remembrance of me. Verse 25, in the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po tayo lahat, mga kapatid, at itaas po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon at ang saro na sumisimbolo naman po sa dugo ng Panginoong Hesus. Panginoon, salamat po sa inyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na nang dahil po sa inyo, kami po ay napatawad at nalinis sa aming kasalanan. Salamat sa inyo pong dugo na siya pong nagligtas. Dahil po sa inyong sakripisyo, kami po ay naligtas at nalinis, napatawad. Ama, salamat po sa pagmamahal kahit kami po ay hindi karapat-dapat. Kami po ay inyong minahal at pinili. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang saro. Panginoon, salamat sa minsanang sakripisyong ginawa po ninyo na hanggang ngayon kami po ay nagbebenepisyo. Lord, you are the God of benefits. Ngayong pong oras na to, we pray God for healing. Na sa amin pong banal na hapunan, hinihiling po namin ang kagalingan na dulot, Ama, ng pananampalataya namin sa inyo ay maranasan ng bawat isa. Salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na. Our theme for this whole month is Yes, Lord. Sabihin nyo nga po, Yes, Lord. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po bang bibigyan ng breakthrough ng Diyos ngayong buwan na to? Sino po sa inyo, dinedeclare nyo na yung katabi nyo bigyan ng talagang matinding blessing ng Diyos? Amen. Sino sa inyo, ang prayer nyo breakthrough? Yung totoo po, yung bago kayo magpunta, ang prayer nyo talaga breakthrough. Ay, wala. Sino sa inyo, ang prayer nyo sa katabi nyo ngayon bigyan ng breakthrough ng ating Panginoon? Amen. Mga kapatid, let's open our hearts as we read this verse from Luke 5. Nandiyan na po ba siya? Basahin po natin Luke 5, verses 1 hanggang 7. So sabayan niyo po ako. Luke 5, verses 1 to 7. Sabay po tayo. Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret, teaching the people as they crowded around him to hear God's message. Near the shore, he saw two boats there by some fishermen who had gone to wash their nets. Verse 3, Jesus got into the boat that belonged to Simon and asked him to row it out a little way from the shore. Then Jesus sat in the boat to teach the crowd. Verse 4, when Jesus had finished speaking, he told Simon, row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish. Master, verse 5, Simon answered, we have worked all night long and have not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down. Verse 6, they did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. Then they signaled for their partners in the other boat to come and help them. The men came, and together they filled the two boats so full that they began to sink. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong salita. We pray, God, for you to guide us, to bless us, to speak to us. Lord, just use your servant. We pray, God, for more of you, more of your presence, more of your spirit, and less of us. Panginoon, pagpalain niyo po kami,
Baguhin niyo po ang aming pong puso. At Ama, mag-install kayo, Lord, ng mga bagay, Ama, na aming pong babaunin. Especially, Lord, this third quarter, we rejoice, Lord, na sinamahan niyo po kami at alam naming hindi pa po kayo tapos, nagsisimula pa lang po kayo. Lord, we cancel the works of the enemy. Ano mang ginagawa niya, ano mang pilit niya, Lord, na pinapasok, ano mang binubulong niya, at ano mang plano niya, we destroy it in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. What is the context? Pag-aralan po natin, alam nyo, ang ganda-ganda nitong kwento na to. Jesus was in region around Sea Galilee. Ang Sea of Galilee po na binasa natin, alam nyo, marami po yung tawag. Marami siyang pangalan. Or pwede ring Lake Gennesaret. Kanina binasa natin yan. Pero sa Old Testament, ang pangalan niya, Chineret. Sabi nyo nga, Chineret. Huwag kayong magkakamali. Natatawa kagad kayo. Yon ang pangalan niya sa Old Testament. Pero pagdating ng New Testament, Gennesaret. Sa Book of John, ang tawag naman sa kanya, Sea of Tiberias. So pag mga nabasa niyo yung mga yan, isa lang po yan. No, nandun po siya sa region na kung saan yung Sea Galilee nandoon. So ang ganda-ganda ng Bible, kaya ako po, ine-encourage ko kayo to read and study the Bible. During this time, nagiging famous si Jesus. Nakikilala siya, nagiging tanyag siya. Paano ba naman tuwing nagsasalita siya, napakamalaman yung mga taong may sakit, naggagalingan, yung mga may demon possession, umaalis ang demonyo, at lahat ng tao namamangha, anong meron dito sa tao na to? Anong meron sa tao na to? Dahil si Jesus is 100% man and 100% God. Mga kapatid, wag po tayong magkakamali Hindi po 50-50 si Jesus. Can I hear yes? Hindi siya 50% God, 50% man. No, mali po yun. Jesus is 100% man and 100% God. Isang buong Diyos at isang buong tao. Ngayon, bago po mangyari ang Luke 5 na binasa po natin, galing po si Jesus sa mga katabing lugar at nagpalayas siya ng mga demonyo. So, nag-heal siya ng mga may sakit. And in fact, yung mother-in-law po, nito pong si Simon, dito niya pinagaling. Meron kasing mother-in-law si Simon, pinuntahan niya yung bahay, instant, hinawakan or pinag-pray ni Jesus, gumaling. Sino sa inyo naranasan nyo na yung mga ganong instant? Pinag-pray kayo, delay hands kayo, instantly, gumaling kayo. Naranasan nyo na po ba yun? Now, alam nyo, dati po, hindi ako naniniwala dyan. Isa po ako sa tumututol at kumukontra dyan sa mga laying of hands. Until ako po mismo na-experience ko yan. Sabi ko, aba, totoo pala na makapangyarihan ang salita ng Panginoon, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? No, sana maranasan din natin yan. Sa verse 5, or kanina po, sabi natin, umikot siya sa mga karatig bayan at nanalangin siya. Na-witness ni Simon yung kapangyarihan ni Jesus. Si Simon mismo, hindi pa Peter ang pangalan niya. By the way, in the Old and New Testament, sa buong Biblia po, makikita nyo ang pangalan pinapalitan. Kaya po ang pangalan napakahalaga eh. Ang ganda-ganda po ng pangalan sa Biblia. No? Kaya kayo po, bigyan nyo ng halaga yung mga pangalan po ninyo. Maganda po ba mga pangalan ng katabi nyo? Proud na proud po ba kayo sa mga pangalan nyo? No? Dapat lang dahil ibinigay po yan, no? Pinagkaloob sa atin yan ng ating mga ina't ama. At dapat pangalagaan po natin yan. Dito po sa verse 8, tinawag ni Jesus si Peter para maging disciple. Ito yung calling of the disciple. Dito niya tinawag po si Peter. So sabi niya, Peter, from fisherman, magiging fisher of man ka na. So mula sa mga isda ang kinukuha, ngayon, ang iisdain mo na tao. Pag-uusapan po natin yan. Ano ba tong mga to? Isa po ito sa masarap na problema yung naranasan nila. Kasi po, una, umuwi sila na walang kahit na buong gabi, nagtrabaho sila, pero nang na-experience nila na nandun si Jesus, inutusan sila, nagkaroon po sila ng napakaraing isda, at yung isda po, lumulubog yung bangka sa dae, at kinailangan pa nilang kunin pa yung isang bangka para mailagay yung napakaraing isda, at yung bangka rin po na yon talagang
halos lumubog na rin po sa daing. Sino po rito yung katabi nyo mukhang ang magiging problema niya mapagod ka kabilang ng pera? Alam nyo, eto po ginawa ko na to Monday pa, tapos na tong message na to. Tapos nung Wednesday, yung preaching po natin sa first night of prayer and fasting, ang prayer natin doon, sabi ko, Lord, bigyan niyo naman kami ng masarap na problema. No, dineclare ko, Tita Nancy, bigyan ng yung sumasakit na yung ulo niya sa daing ng blessing. Yung Pastor, ang sakit ng ulo ko, hindi ko alam kung saan pa-park yung napakarain namin sa sakyan. Yung mga ganung mga level, no, si Doc Oli, Pastor, pag-pray niyo naman ako. Grabe, nakapila sa labas ng dental clinic ko, yung 2,000 na tao, gusto magpatanggal ng ngipin. Gusto niyo po bang maranasan po yung ganon? Bakit ko sinasabi? Kasi ganito, yung eksaktong naranasan nila. Sumasakit yung ulo nila at namumblema sila dahil sa pagpapala. Hindi magkasya sa wallet nila yung pera. Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang ganon ang magiging problema sa darating na Kapaskuhan? Opo, Pastor, kaya lang bariya. No. Pwede bang i-declare nyo yan sa katabi nyo? Declare nyo po. Tingnan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, God will give you breakthrough. Alam nyo po bang walang imposible sa Diyos? Andito po ngayon si Ate Jen, no? Alam nyo, magkausap po kami. Meron po kaming dinedicate na 2 bahay. Tapos nagkakwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, baka gusto mo ng kondo. Sabi ko, ipag-pray natin, tignan natin. Habang nasa kondo po kami, shinare niya yung experience niya na dati po sa church, umatin siya, saktong preaching breakthrough. That time, ang laki ng problema niya, to cut the super long story short, ngayon, nagkaroon na po siya ng breakthrough. Mas malungkot kayo na meron po tayong kapatid na may breakthrough. Aba, dapat masaya tayo. Tignan niyo yung katabi niyo, sabi mo, next ka ng pagpapalain ng ating Panginoong Jesus. Talaga naman, pag binasa niyo po ang Biblia, ang mga lingkod, mga tagasunod ng Panginoon, talagang nararanasan nila yung breakthrough na yan sa pagsunod nila sa Panginoon. Amen? At yun yung ating pong sisiyasatin ngayon. At sana buksan nyo yung puso nyo. Tingnan nyo katabi nyo, buksan mo ang puso mo. Huwag nyong sasayangin tong oras na to, mga kapatid. No, hanggat maaari, talagang kunin nyo ng kunin kung ano yung kaya nyong kunin sa salita ng Panginoon. Suriin po natin, isa-isahin natin yung mga talata. Now, let's talk about this. Sa verse 4, basa tayo. Sabi dyan, basahin nyo nga po. Pwedeng palakas po ng konti ng mic ko. Konting lakas lang po. Row the boat into the deep water. Sabi nyo nga po, row the boat into the deep water. Nung na-meet nila si Jesus at nagturo, ito po yung proposal. The Jesus proposal or the instruction is row the boat into the deep water. Sabi nyo po, deep water. Napakalinaw, go deeper. Pwede bang hawakan nyo po yung puso nyo ngayon? Tapos banggitin nyo yung pangalan nyo. Deep water. Go deeper. Diba? CJ, go deeper. Diba? Nancy, go deeper. Alexis, go deeper. Jasmine, go deeper. Sabihin niyo yung pangalan niyo, sabihin niyo, go deeper. No. What is deep water? Ano po ba yung significance ito? Sige po, tanggalin niyo na yung kamay niyo. Baka hanggang mag-closing tayo, nakaganon tayo. Parang ako nung elementary, panatang makabayan, tapos na't lahat-lahat, nakaganon pa rin yung kamay ko. Ano po yung deep water? Ano yung significance niyan? Alam niyo, meron pong mga malalalim na pag-aaral yan. Si Jesus, pag nagsasalita siya, ang kagandahan, hindi lang basta blunt and simple yung message niya. Meron po siyang malalim na gusto siyang tumbukin. Tayo po, ang ginagawa natin, kinakatas natin, hinuhukay natin, kasi pag nakuha natin, para siyang ginto na napakasarap ipasok sa ating mga buhay. Amen po? Deep water. Deep water means deeper faith. Sabi niya, punta ka dun sa malalim. Mas malalim na pananampalataya. Kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay lumalalim na sa ating mga pananampalataya?
Ulitin ko po ang tanong. Pwede mo kayo mag-amen. Lumalalim na po ba tayo sa ating pananampalataya? Amen! Aba, dapat lang, nakatatlong taon na po tayo ng sama-sama. Praise the Lord, no? Or mababaw pa din. Nag-preach si Pastor Jonathan nung second night of prayer and fasting. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya eh. Sa bahay nila, meron siyang kaisa-isang halaman. At yung halaman nila ay bonsai. Alam niyo yung bonsai, cute lang yon pang design. Pero, hindi siya cute kung sa spiritual life natin ilalagay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabi nyo, bonsai ka ba? Siyempre, hindi. Naniniwala tayo, walang bonsai dito. Lahat tayo lumalago. Deeper faith. No? Mga kapatid, kung tayo po ay susubukin, mananatili pa rin po ba tayong matatag sa ating pananampalataya? Kayo po ba ay dumaan na sa mga malalaking pagsubok na sinubok ang inyong pananampalataya? Alam nyo, tayo po hinalintulad sa puno eh. Pag ang puno, malalim ang ugat, kahit anong lakas ng bagyo, nagkaroon pa nga ng tsunami sa Phuket, Thailand noong 2004, di ba hindi siya namatay? Pero pag ang puno, mababa lang ang roots, 3 hangin lang yan, bagsak na siya. Kaya tayo dapat magpakalalim. Tingnan niyo yung katabi niyo, sister, magpakalalim ka. Yung tipong ginigiba ka, nagbe-bend ka lang. Hindi mo binebend yung low. Nagbe-bend ka lang, pero again, babalik ka kasi ang pundasyon mo ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus is our solid foundation. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Ano pa? Deeper obedience. Deeper obedience. Sabi nyo nga po, deeper obedience. Gaano na po kalalim ang ating pagsunod sa Diyos? Na isasabuhay na po ba natin ang mga aral at turo ng Panginoong Jesus? Kung tatanungin ko po kayo, ano ang pinakamahirap na pagsunod na ginawa mo sa iyong Christian life? Kasi po maraming madali lang sundin eh. Tama po ba? Maraming utos sa Bible na madali lang sundin. Pero marami din, napakahirap sundin. Sabi nga nila, ang Christianity daw, impossible eh. Impossible yan, kaya maraming hindi na sumusunod. Tama po? Imagine niyo paulit-ulit ako nang sabi, pag sinampal ka daw sa kaliwa, ano daw? Pasampal mo yung gagawin niyo yun. Anthony, gagawin mo yon? Binangga yung sasakyan mo, ay, dito pa sa kabila, para pantay. Andiyan naman si Tita Nancy. Ganun ba yon? Siyempre hindi, no? Pero alam nyo, maraming mga pagsunod, napakahirap sundin. Kaya sabi sa Bible, you die on yourself. Sabi mo sa katabi mo, die on yourself. No? Ang ano yan, isang bayad yan na talagang napakahirap sundin. Carry your cross, take up your cross, and follow me. Will you still follow Jesus if it's dying? If it kills you? Parang dinudurog ka na, sinasaktan ka na sa dain ng problema. Lord, bakit nung nakilala kita, nagkaroon ako ng maraming utang. Nakilala kita, Lord, doon ako nabugbog. Lord, nakilala kita, doon ako nagkaroon ng sangkatutak na problema. Dati naman, maayos naman ako. Maayos naman yung madyungan namin. Bakit nung nakilala kita, bumagsak? Nauunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Sabi nga ni Peter Tanchi, comprende? Do you understand? No? Pag-aralan po natin sa mga bibibigat na pagsunod, alam niyo po bang minsan naroon ang mga mabibigat ding gantimpala? Amen? Yung sinusubok ka, yung puso mo dinudurog, doon mo makikita yung katas ng pananampalataya mo. Doon mo matatagpuan ang Panginoong Jesus. Hindi pala ako iniwan kahit sa gantong sitwasyon. Amen? Deeper relationship. Pangatlo, sabi nyo deeper relationship. Kapatid, magsisiyasat tayo. Kung last year, our relationship with Jesus is shallow, that's fine. That's okay. But this year, do your best. Dapat may effort. Ano yung effort? Of course, the grace of God is free. Pero dapat may effort. Ano yung effort? You read the Bible. Every night, you pray. Pinaglalaban yan. Alam nyo, ang pananalangin, pinaglalaban. Prayer and fasting, pinaglalaban yan. Ang pagdalo sa church, pinaglalaban. Ang pakikinig, pinaglalaban din. Kasi alam nyo, saan pinakamaraming demonyo pag linggo?
sa talukap ng mata. Pakitignan niya yung katabi nyo, yung talukap niya. Pakicheck. At pakirebuke na rin. Layas! Lalo sa oras po natin. Kapatid, magsiyasat tayo. Paano mo nalalaman na lumalalim na pananampalataya mo? Kapag naririnig mo na yung tinig ng Diyos. Naririnig mo na siya. Meron kang problema, instead of lumapit kay best friend Bombay, mananalangin ka na, Lord, this is hard. This is impossible. On my own, I can't do it. But Lord, I trust you. Will you still trust God kahit na mukhang imposible ang sitwasyon mo? Kapatid, sabi ni Pastor Marlon to na hindi ko makalimutan, simple-simple, huwag kang kakapit sa patalim, masusugatan ka. Tignan nyo yung katabi nyo, huwag kang kakapit sa patalim, masusugatan ka. Paano natin nalalaman that we are having our deeper relationship with Jesus? Meron na pong conviction. Meron na, pag nakagawa ka ng mali, Lord, I'm sorry. I'm not deserving. Alam niyo kung bakit po tayo nandito? It's all because of the grace of God. Amen? Merong repentance. Nakakahingi po tayo ng tawad sa Panginoon at merong doing. Sabi niyo nga po, doing. Ano yung doing? Tinutulungan natin yung sarili natin na makilala ang Panginoon at magkaroon ng Christ-like character. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kamukha na ba ni Kristo? I-declare nyo naman, oy, praise God, ang ganda ng countenance mo ngayon. Ang ganda ng aura mo, mukhang babad ka sa panalangin. Amen? Ano pa? Let your nets down to catch fish. Sabi niya, let your nets down. Sabi niya, ibaba mo yung net mo. Kapatid, tingin kayo. Walang bibitiw. May part pa rin sila na ginawa. Alam nyo, ang Diyos pwede naman siyang maghimala, pero ayan yung effort na sinasabi natin. Truths. Pwedeng dalhin na lang ng Diyos yung isda sa bangka eh. Because God is a God of miracle. Amen? Pwede naman yun eh. Sino sa inyo may mga ganong kayo minsang panalangin? Lord, i-bless niyo po ako. Pero yung nakahiga ka, gusto mo pumasok na lang sa kwarto mo. Gusto mo maranasan yung mga testimony noon na nagpe-pray sila, Lord, bigyan niyo kami ng pagpapala. Biglang may pusang papasok sa kanila, may malaking daing na dala-dala. Meron po tayong mga narinig na gano'n eh. Meron pa isa kape, wala na silang kape, talagang pinagpe-pray niya, Lord, bigyan niyo po kami ng kape. Habang pinagpe-pray niya daw, yung kape umaangat daw ng gano'n. Bagamat ang Diyos naman, no, beyond human understanding, ano yun? Infinitum, non-capax, infinite. Basta in short, hindi natin kayang unawain ang kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang unawain, lasapin ang nalalaman ng Panginoon. For, sabi sa Bible, your thoughts are higher than my thoughts. No, my ways are higher than your ways, says the Lord. Yung paraan niya, hindi natin pwedeng sukatin. Minsan tayo, bro, meron kang sarili mong paraan. Pag tinignan mo yung paraan ng Lord, grabe, walang-wala pala yung paraan ko. Amen? My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Sabi yan ng Biblia. Pero again, pwede niyang lagyan ng isda, pero ang gusto niya may participation si Peter. Ihagis ang lambat. What is your participation? Ano yung mga lambat natin, kapatid? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Ano ang lambat mo ngayon, kapatid? Man's work, ihagis ang lambat. God's work, make miracles. Ipasok ang maraming isda sa lambat. Naniniwala ba kayo na ngayong taon na to, magpapasok ang Diyos ng maraming isda sa inyong lambat? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Ano man ang nawala, kayang ibalik ng Diyos. Alam nyo, God is a rewarder God. Minsan may mga efforts tayo na parang, Lord, napagod lang ako, walang nangyari. In just one click, kayang ibalik ng Lord. Kayang i-replenish ng Lord yon more than our expectation. Meron tayong mga part na parang, Lord, casualty ako nito ah. But if we trust God, kagaya po nila, kaya tayong ipagtanggol ng Diyos. Amen po? Ano pa?
Napakalinaw ng instruction ng Lord dito. Pero sa inyo, ano po ang instruction ng Lord? Siyempre, habang nag-aaral tayo, sensitive ang ating spirit. Ano kaya ang lambat ko? Kasi lahat tayo minsan Simon. Sino sa inyo minsan Simon? No, Pastor, ginawa ko na ang lahat. Pero kulang pa rin. Habang gumaganong ka. Ano ang reply ni Simon? Sabi niya, we have worked all night and have not caught a thing. Sabi niya, nagtrabaho na kami buong gabi pero wala pa rin. Kapatid, I want you to focus. Tignan nating maigi to. Simon's reply might be the possible hindrance. Pwedeng maging hindrance yun eh. Sabi ni Jesus sa'yo, sige, punta ka dun sa malalim, ihagit. Wait, wag mo na ako papuntahin dun. Pagod na po ako eh. Pagod na ako. Buong gabi na ako nagtrabaho, wala nga po eh. Wala, sa susunod na lang, Jesus. Pwedeng ganon, di ba po? Tama po. Pero, no, pwedeng ginawa ko na lahat, no? Sometimes we are unaware, it's human effort. Human limitations, yun eh. Reasons. Alam ko na ang mangyayari. Pwedeng maging thought ni Simon yun na alam ko na ang mangyayari. Jesus, ang pagkakaalam ko, yung tatay mo gumagawa ng bahay, hindi siya fisherman. So, we are better than you in this area. Pwedeng sabihin po ni Simon yun. No? Tayo pwede rin po natin yan sabihin eh. Lord, magbibigay? Wala nga eh. Gusto nyo pa ako magbigay? Wala na nga po, Lord. Ano pang ibibigay ko? Lord, pupunta ako doon. Parang si Jonah. Sabi ni Lord kay Jonah, Jonah, punta ka dito sa lugar na to. At sabihin mo sa kanila, magsisi sila, papatawarin ko. Ano ginawa ni Jonah? Lumayo siya. Ano nangyari po? Kinain ng malaking isda. Alam nyo, minsan tayo ganun. Ito yung pinapapuntahan sa atin ng Lord, pero sa iba tayo nagpupunta kasi meron tayong sarili nating gusto. At nasaktan siya yung meron siyang nakaraan doon sa ibang araw natin mapag-usapan. Marami ayaw sumunod kasi alam na nila. Pwede yun eh. Pwede po yung maging isip nitong si Simon. Alam ko na yan, Jesus. Hindi na ako susunod. But this is the question. And I want you to answer yes or no. Will you still obey God even if it seems like it doesn't make sense? Susunod ka pa rin ba? Kahit parang pakiramdam mo, walang pupuntahan yung pagsunod mo? Ganon ang sitwasyon nito pong sila Simon. Lesson, even hard work can produce empty results if it's not God's will. Kapag hindi siya kalooban ng Diyos, walang mangyayari. Ayan po yung lagi natin sinasabi, apart from the Lord, we can do nothing. Tanungin niyo po yung katabi niyo, susunod ka pa rin ba kahit parang imposible? Pero maganda, kapatid, no? Maganda, eto, dediretso na tayo. Ang maganda, ito yung naging reply ni Peter. Sabi niya, but if you tell me to, I will let the nets down. Ang ganda, no? Pero, Lord, buong gabi po kaming napagod. Pero Lord, kung sinasabi nyo, by the way, hindi pa pala niya alam na Lord, no? Jesus, kung sinasabi nyo, napunta kami, sige po. Sige po. Nagkaroon sila ng deal. Nagkaroon sila ng transaction. May usapan. Napakahalaga po ng usapan. Kayo po ba, meron kayong pakikipagtipan sa Panginoon? Pwede bang tanungin nyo katabi nyo ngayon, meron ka bang pakikipagtipan sa Diyos? Meron ka bang pinangahawakan na pangako ng Diyos? Kasi kapatid, mahalaga po yun. No, mahalaga na meron tayong itinatagong salita ng Panginoon. No, kapatid, may tanong ako sa inyo. Kapag po mahirap ang pinapagawa ng Lord, will you still say, yes, Lord? Sabi nyo nga, yes, Lord! Hindi po ako yung Lord, Sa Lord tayo lahat. Dinadala ko kayo. No? They did it. Meron pong obedience. Pagod na, pero ginawa pa rin nila. Pagod na, imposible, magulo, hindi malinaw, pero ginawa pa rin po nila. Basically, meron po silang faith at buo ang loob nila. Kapatid, tignan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo, buuin mo ang pagsunod mo sa Diyos. At ano po ang naging resulta? Bago ko ipasa sa aking katag team, and caught so many fish that their nets began ripping apart. Yung pagsabi po nila ng, yes, Lord, nagkaroon ng breakthrough at harvest. Tignan nyo nga po katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya, the Lord will give you breakthrough and harvest. Come on!
Declare nyo. Hawakan nyo siya, hawakan nyo siya. Sabihin nyo, the Lord will give you breakthrough and harvest. Matthew 17, verse 20 to 21. Pwede po bang basahin ng malakas? With conviction, go. He replied, because, ay wala. Ay, hindi ko po ba nasula? Ah, wala po, sorry. Ako na lang. Because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. It has its context, pero sinasabi ng Diyos, kapatid, kung ang pananampalataya mo, kahit kasing liit lang ng mustard seed, pwede mong utusan ang bundok. Anong bundok meron kayo? Bundok ba yan ng labada? Bundok ba yan ng problema? No? Let's obey God. Amen? Siyempre, hindi ko dyan papahabain. Tawagin ko po ang ating pong lay minister, si Brother Oli. Palakpakan natin ang Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayo sa pag-aaral ng salita galing po sa ating Panginoon? Isa pong pribilehiyo na magamit po muli ng ating Panginoon at maibahagi po sa inyo ang magandang balita na galing po sa Biblia. Ngayon po, sige po, next slide po tayo. So for the first point po, ang sabi po dyan, breakthrough requires trust and obedience in Jesus. Ngayon, basahin po muna natin yung pinaka-main text and aaralin po natin yan. Sabi nga po ni Pastor Alexis, hihimay-himay natin, kakatasin po natin para mas maintindihan po natin. Sige po, ako na lang po muna magbabasa dito. Sabi po dyan, Master, Simon answered, we have worked hard all night long and have not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down. They did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. So mga kapatid, para po mas maintindihan natin yung talatang ito, aralin po muna natin bago po yung verse na to. No? So next slide po tayo. So yan po. Yan po yung pinaka unang verse before that verse. Ang sabi po dyan, dadaanan lang po muna natin to kasi para po mas maintindihan po natin ng buo yung talata at maintindihan po natin. Pwede po bang basahin po muna natin parang mali. Okay, sige po. Tama po. So, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake and saw who was standing by the lake. But the fishermen had gone and were fit in their nets. Sige po, balik po natin sa kaninang verse. Sa una po, kanina. Ayan po. So sabi po dyan, the multitude pressed around him to hear the word of God. So as explained po kanina ni Pastor Alexis, marami pong crowd dahil nga po sikat na si Jesus that time. Kasi marami na, nagsimula na po yung ministry niya, nagpapagaling na po siya ng may sakit, and nagtuturo na po siya ng salita ng ating Panginoon. So sinabi din po dyan, yung Lake of Gennesaret. Tama din po yung sinabi ni Pastor Alexis na other name po is the Sea of Galilee. No? Saan po ba yung Sea of Galilee? Siya po ay sa Capernaum. Sa Capernaum po siya. So para po mas ma-imagine natin or para mas maintindihan natin, alam niyo po yung Nazareth, di ba? Katabi niya lang po yun. So Nazareth, Capernaum. Then Capernaum, ang pinaka city niya is the Galilee. So yun po yung madalas natin naririnig. So sabi din po dyan, the crowd was so big. Imaginin po natin na sobrang dami ang nakikinig kay Jesus. And sa sobrang dami, parang di na siya makita ng ibang nasa likod.
And kinakailangan niya ng tumungtong. Siyempre po, nakatayo eh. Mahirap magturo ng nakatayo. And nakita niya po yung dalawang bangka. And sabi din po dyan sa talata, one of the boat, which was Simon. So, dito po, naramdaman ni Simon na parang privilege siya. Na bakit yung boat niya yung pinili. Bakit may isang boat, pero bakit sa kanya yung pinili. And we can be sure din po na during that teaching, di ba po, sabi po doon, naguhugas na sila ng lambat nila. And nakikinig din po si Simon during that time. Then next po tayo sa number 2. Yan po. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. He said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, as your word, I will let down. Sabi po dyan sa umpisa, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets. After pong magturo ni Jesus sa mga tao during that time, dahil pinagamit po ni Simon yung bangka niya, gusto niya rin pong makita or ma-experience ni Simon, ni Peter, something good. Parang dahil pinagamit mo ako nung bangka mo, papakita ko sa itong napakagandang bagay na ito. And sabi po dyan, Master, we have toiled all night. So, tinawag po ni Peter si Jesus na Master. Alam niyo po ba na sa Greek word ng Master is epistata? Sabihin niyo po epistata. So, same idea po siya ng commander, leader, or pwede rin po siyang like idea na boss. So, sa title po na yon, Peter showed willingness to take orders from Jesus. Kasi tinawag po niya Master. And sabi din po dito sa talata, sabi diyan, di ba? We have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Pwede pong sabihin ni Peter or magdahilan si Peter na Jesus, buong gabi na kaming namamangka. Pagod na kami. Pwede din po niyang idahilan kay Jesus during that time na ako po yung mangingisda eh. Wala po kayong alam regarding sa pangingisda. Possible po, alam din ni Peter na karpintero si Jesus during that time. Pero knowledge about fishing, wala. And kung aaralin po natin, ang oras po nito during that time nung nagtuturo si Jesus is in the morning. Kasi naglilinis na po sila ng lambat nila eh. And pinakamaraming isda tuwing gabi. Kaya yung mga mangingisda, nangingisda po sila pag gabi. And umaga na nun, pwede niya pong idahilan na, Jesus, wala nang isda, umaga na. Pwede rin pong idahilan dito ni Peter na marami pong tao, mabubulabog yung mga isda, wala na tayong mahuhuli, Jesus. And pwede rin po niya sabihin, marami po pwedeng dahilan eh. Pwede rin po niya sabihin na, di niyo po ba nakita, hinugasan na po namin yung mga lambat, nilinis na po namin. And hindi po alam. Parang, kumbaga, parang pwede pong idahilan ni Peter na imposible nang magkaroon or makahuli pa tayo ng isda during this time ng umaga. Pero, intindihin niyo po yung sinabi dyan na ni Peter, at your word, I will let down the net. Salita mo lamang, Jesus, ibababa ko yung net. Ito po yung greatest statement of faith and trust ni Peter kay Jesus sa mga salita niya. And through all ages, 2,000 years ago pa, yung salita ng ating Panginoon na yon, doon tayo nagtitiwala.
At your word, sabi po ni Peter, and at your word then, there was light. At your word, nabuo ang langit at lupa. At your word, life came on this earth. And at your word, creation held together and sustained. Sige po, next po tayo. So the miraculous catch of fish. Ayan po. This is from Luke 5 verse 6 to 7. Basa po tayo sabay-sabay, go. Great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat, come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Nabasa po natin na they caught a great number of fish. Yun po yung miracle na nangyari. And hindi nagbigay ng excuse si Peter nung nakahuli sila ng isda. The only reason kaya sinunod ni Peter what Jesus asked is tinawag siya ni Jesus. Hindi si Peter yung tumawag kay Jesus. And nung tinawag siya, he believed in Jesus. Hindi dahil sa circumstances na wala nang mahuhuling isda, pero naniwala siya sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sabi po, when Jesus directs our work, di ba po? Nandun yung difference. Kapag si Jesus yung nagdadirect sa atin kung anong gagawin natin. Pwede po tayong magtrabaho, pwede tayong mag-work hard, work extra long hard sa ating mga trabaho, pero magkakaroon po ng walang result. Pwede pong magpakasubsob tayo sa trabaho, hangarin natin lahat ng kayamanan dito sa mundong ito, pero kapag hindi po si Jesus yung nag-direct sa trabaho natin, wala pong resulta. We always miss something greater when we make excuses. Pag nagbigay po tayo ng excuse, kapag sinusuway po natin yung utos ng ating Panginoon. So balik po tayo sa verse, sabi po dyan, so they signaled to their partners in the other boat to come and help. So dahil nga po sobrang dami ng isda, kinakailangan na po ng tulong ng isang mangingisda, yung isang bangka. And para po makuha nila yung huli nila during that time. Malapit na po ako matapos. So next verse po tayo. Number 4. Next po. Oh. Same ba yun? Sige po, sa number 4 na po tayo. Basahin natin. Sige, basahin ko na lang. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook and followed him. Okay, so yan na po pala yung number 4. Okay, sige po. So ayan. Sige po, basahin po natin ulit. Isa pa po. Ayan po. Kulang po pero babasahin ko po. Pasensya na po Live po tayo Pero gusto ko pong sabihin na kompleto. So sabi po dito, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees. Lumuhod po si Peter, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sabi po niya.
For he and all who were with him were astonished at the catch of fish. Dahil nga po, sobrang dami ng catch, parang nagulat sila dahil sobrang dami ng huli, hindi nila inakala ng ganong oras, na ganong panahon, na ganong situation, sa ganong circumstances, makakahuli sila ng ganong klaseng karaming isda. At napaluhod si Peter, ang sabi niya, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." So yan na po yung kasunod nun. So, he fell down at Jesus' knees. So, sabi po ni Pastor Alexis kanina, doon sa context, pinagaling na ni Jesus yung mother-in-law ni Peter. Bakit hindi doon siya lumuhod or hindi siya doon, bakit hindi doon siya kinonfront ni Jesus or hindi siya doon nag-confront kay Jesus? Bakit on that moment? Dahil doon po tinawag si Peter, mga kapatid. And yet, there was something about that miracle doon sa blessed catch nila Peter sa kanong mga mangingisda. Kaya sinorender niya yung sarili niya. Kaya sinorender niya yung sarili niya kay Jesus. Sabi po niya, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Hindi po si Peter yung unang pumili kay Jesus. Si Jesus po yung unang pumili sa kanya. Dahil alam po ni Peter sa sarili niya, makasalanan siya. And when Peter saw that great power of Jesus displayed in the area na walang kaalam-alam si Jesus, and it made Peter realize na his own spiritual bankruptcy. Yung miracle po na nangyari doon, na-realize ni Peter yung kakulangan niya spiritual. Yung bankruptcy, yung kasalanan niya. Hindi naman po lagi magkasama si Peter during that time kasi yun po yung time na binubuo pa lang ni Jesus yung mga disciples niya. Yet parang kilala niya na si Jesus, na ibibigay niya yung buong sarili niya para kay Jesus. And because of that, parang he understood something about Jesus. He understood and Peter knew that Jesus was Lord. Peter knew he was a man. And Peter knew he was a sinful man. And Peter let this make him humble. Ganda po nung sinabi ni Peter doon na parang prayer. Sabi niya po, di ba? "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." Pero, grabe. Pwede niya po sabihin na much better prayer is, and pwede rin natin gamitin na, "Come nearer to me, O Lord, for I am a sinful man." Sabi doon po ni Jesus, doon sa talata, "From now on, you will catch men." When Jesus told Simon about this, he told Simon that he would do what he did, what Jesus himself did. And there was never a greater fisherman. Wala pong higit na magaling na mangingisda ng tao kung hindi si Jesus lamang. But he wanted others to do the work he did. Gusto po ng ating Panginoon na katulad niya, marami pong maligtas. Kaya mga kapatid, buksan po natin yung puso natin sa tunay na salita ng ating Panginoon. Katulad ni Peter, nung the moment na makita niya yung miracle, the moment na ma-experience niya yung miracle, it make him humble. Nalaman niya yung spiritual bankruptcy sa kanya, sa sarili niya.
Jesus started with these three sa kanilang tatlo. Nagsimula kay Peter at sa mga 12 disciples, then thousands, then millions through the centuries at isa na po tayo doon. And mga kapatid, that is the gospel. That is the good news. And now, the breakthrough. Yung breakthrough po is never about the boat. The breakthrough was never about the thousand of people in that area, on that lake. Yung breakthrough po is not about the net. The breakthrough is not about the miracle. And the breakthrough is not about Simon Peter. The breakthrough, mga kapatid, is Jesus. Aanin po natin yung miracle or yung mga maraming bagay dito sa mundong ito kung wala naman po si Jesus sa puso natin. Alam natin sa mga sarili natin na katulad ni Peter, nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon. And it is a privilege na makarinig ng salita na nanggagaling sa Bible. And that, for me, I want to impart to you that that is the breakthrough that we need, mga kapatid. It's not about Peter. It's never about Peter. It's never about that miracle. It's about Jesus. Maraming salamat po. Soli Deo Gloria. Thanks, Brother Ollie. Alam niyo may mga possible hindrance. By the way, sa kanya po yung point niya, breakthrough requires trust and obedience with Jesus. Sabi niyo nga po, trust. Sabi niyo po, obedience. Breakthrough requires trust and obedience with Jesus. May mga possible hindrance, daanan lang po natin. Una rito yung fear of failure. Kayo po ba takot kayong magkamali? Ako rin po. Isa po yan sa yung hindi, may tawag dun hindi ka risk taker. Pwede yun, kasi nga po, nagawa na nila Fear of failure. Possible hindrances, relying only on our own understanding. Pwede namang magtiwala na lang po sila sa sarili nila. At wag nang kay Jesus. Ano pa ang possible hindrance? Comfort zone. Pwedeng magpahinga na lang kasi pagod na. Kayo po ba pag pagod na susunod pa rin? Sino yung nag-amen? Amen. Ate Joy. Amen. Ikaw ba naman, buong gabi kang naghintay sa isda, walang dumating na isda, iisipin mo, kaaway mo yung isda. Ano pa? Pride. Marunong na ako dito. Tama po? Wag ka na. Marunong na ako dito. Kaya ko na to. Pride. Pride po yun. Possible hindrance. Close-mindedness. Sarado po ang isip. Kahit kailan di matututo ang saradong isip. No, kung di sila nakinig, wala po silang experience. So, breakthrough requires trust and obedience with Jesus. And last point, dalawa lang yung point, breakthrough. Pwede bang basahin po natin ng malakas? Point number 2. Nandiyan po ba yung point number 2? Breakthrough starts when we encounter Jesus. Pwede nyo po bang sabihin? Breakthrough starts when we encounter Jesus. Sa verse 2, near the shore, he saw 2 boats. Nakita ni Jesus yung dalawang boats. Left there by some fishermen who had gone to wash their nets. Jesus got into the boat. Sabi nyo nga po, he saw. Alam nyo po bang nakikita tayo ng Diyos? Do you believe that God sees your heart? Naniniwala po ba kayo, habang kayo nakaupo dyan, alam nyo yung iniisip nyo?
Alam niyo po ba na ang Diyos alam yung laman ng puso natin? Bago tayo lumapit, alam na ng Diyos ang lahat sa atin. Kaya wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Amen po? Tignan niyo yung katabi niyo, sabi mo, alam ng Diyos yung puso mo. God knows the condition of our hearts. Kaya kapatid, alam nyo, hindi ka dapat mag-worry kasi alam ng Diyos. Kung ikaw, modesty aside, physically, you are bankrupt, may mga nanloko sa'yo, may mga nan-scam sa'yo, may mga gumawa sa'yo ng hindi maganda at nakuha ang mga bagay na pinaghirapan nyo, nakita ng Diyos yun. At alam niya kung paano kanya ipagtatanggol. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Baka narito ka ngayon, pumasok ka rito sa church na to at ang dami mong iniisip, alam nyo, ang Diyos kayang magbalik ng doble. Dito nga, hindi lang doble. Mauubos talaga yung bangka nila at mamamatay lahat sila pag nalunod sila dun sa dain ng isda. Magandang problema. That is number 1, truths. Number 2, God is willing to help you. Sila, tinulungan ng Panginoon. Alam nyo yung Diyos nila noon, Diyos pa rin po natin ngayon. Tignan nyo po yung katabi mo. Eye to eye. Baka hindi nyo alam, higirang pinagdadaanan sa buhay yan. Sabihin nyo po sa Kanya, God is willing to help you. Hindi niya lang din po masabi sa inyo, ikaw yung problema ko, sister, brother. Kanina ka pa utang ng utang sa akin. Wala nga ako ngayon. Pareho tayong wala. Sa iba na lang. Dito makikita natin, by the way, no, sabi dyan, no, Jesus got into the boat. Sabi nyo nga, Jesus got into the boat. Jesus entered the boat before changing the situation. Will you allow Jesus to enter your hearts? Alam nyo, minsan tayo gusto natin magbago or baguhin ni Lord yung sitwasyon natin, pero hindi natin siya pinapapasok. Allow Jesus to enter your homes, to enter your families, to enter your life. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Amen! Sabihin nyo nga, sigaw nyo yan, walang imposible sa Diyos. They were empty-handed. Malapit na po ako. They were empty-handed. Walang-wala sila. They worked all night. But after the encounter with Jesus, they experienced breakthrough. Pwede bang sigaw nyo, breakthrough! Kapatid, hindi ko alam kung sino sa inyo yung empty-handed ngayon. Hindi ko alam kung sino po sa inyo emotionally, you are drained. Hindi ko po alam sino sa inyo spiritually, you are drained. No, physically, pagod na pagod kayo. Si Pastor, pag-pray po natin, Pastor Jonathan. No, physically, nag-chat siya sa akin kanina, talagang nanglalata yung katawan niya. Let's pray for our pastor. Hindi ko po alam sino sa inyong financially drained. No? Ba't tumatawa kayo pag financially drained? Emotionally drained, yung alam nyo, nakakapagod yung isip ng isip. Tama po. Isip ka ng isip. But the good news is this, mga kapatid. The good news is this. We can encounter Jesus in the middle of our empty season. Pakita nga natin. We can encounter Jesus in the middle of our empty season. Sabi mo sa katabi mo, encounter Jesus in the middle of your empty season. Because sometimes, Jesus meets us before changing our situation. Amen? Sa Bible, meron po si Zacchaeus. Si Zacchaeus po, dishonest tax collector. Talagang, ang dain niyang pera, pero spiritually, lost siya. Ang hirap-hirap po nun yung lost kayo. Kaya kayo, mga kapatid, blessed kayo, natagpuan nyo ang Panginoon. Amen po? Pero nung na-encounter niya si Jesus, siya po ay nagbagong loob, nagbago ng puso. At alam niyo po ba ginawa niya? Fourfold. Sabi niyo nga, fourfold. Yung mga mahihirap na naloko niya, ibinalik niya yung pera times 4. So, Tita Nancy, kung niloko ko kayo ng 1,000, nung na-encounter ko si Jesus, ibabalik ko po sa inyo ng 4,000.
ilan po yung niloko niya. Ganon katindi. Alam nyo, ang tao, pag na-encounter si Jesus, nagbabago puso. Amen? Tingnan nyo nga po katabi nyo. Sabi mo, nagbago ka na ba, kapatid? Mary Magdalene, she was tormented by 7 demons. Imagine niyo grabe ang sitwasyon ni Mary Magdalene. Talagang ginugulo siya, pinapahirapan siya ng 7 demonyo. Ang tindi po ng paghihirap sa kanya. Pero nung nakilala niya or na-meet niya, na-encounter niya si Jesus, na-deliver siya. Instant. Ano po ang nangyari? Di ba, isa po siya sa nag-preach about the resurrection of Jesus. Alam nyo, ganun ang nangyayari sa atin. Kapag na-encounter natin si Jesus, lumalayo ang mga demonyo sa buhay natin. Tanungin nyo nga katabi nyo, napalayas mo na ba yung demonyo? Demonyo ng lungkot. May mga tao, kinakain po sila ng lungkot na kahit anong gawin, hindi nawawala. Kahit anong inom ng gamot, hindi nawawala. No, kahit anong psychiatrist, psychologist, hindi ko po yan minamaliit. Wala tayong minamaliit, pero totoo lang to. Marami hindi talaga gumagaling. Bagamat kailangan natin yan. Pero one touch from the Lord can experience breakthrough. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Encounter with Jesus brings freedom and new purpose. Ang sarap na malaya. Amen po? Kaya nga favorite natin yun yung malaya. And last, woman caught adultery, condemned by others. Dahil nagkamali siya, ang gusto ng mga tao, batuhin siya hanggang mamatay. Pero ano po, nung na-meet niya, na-encounter niya si Jesus, natanggap niya po yung mercy and grace. Sino sa inyo, you received the mercy and grace of Jesus Christ in your life. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. No? Encounter with Jesus brings forgiveness and breakthrough. Kaya mga kapatid, isa rin yan sa tinuturo sa atin. Kung natanggap nyo po ang grace, be graceful to other people. If you receive the mercy, be merciful to other people. If you receive the love, be loving to other people. If you receive the blessing, be... Yung iba, pastor, wag na muna dyan. Yung kanina nila, baka yung kapatid nyo, katabi nyo ngayon, kailangan ngayon ng blessing. Ayan na, ginawa ko na po para sa ating lahat. Amen. 2 Corinto 5:17, basa tayo ng malakas, matatapos na po tayo. Kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sabi niyo nga po, bagong nilalang. Yung katabi niyo, mukha po bang bago ng nilalang? Praise the Lord. We are born again Christians because of Jesus Christ. Amen? No? Lagi natin yung sisiya sa atin, mga kapatid. Wala na yung dati nating pagkatao. Ano ba yung mga dati yung pagkatao? Kapatid, kung mayroon po ditong scammer dati, praise God, hindi ka na ganun ngayon. Huwag nyo nang tignan. Yung iba sa inyo, nagbago na nga, kinukondem nyo pa. Encourage siya, sabi mo, born again ka na. Diba? Dati nasa iyo lahat ng demonyo, ngayon ikaw na ang nagpapalayas ng demonyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Because we are born again Christians. Alam nyo, ganyan kaganda ang pangako sa atin ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Tayo tayo lahat, palakpakan natin ang tuloy-tuloy ang Panginoon. Hindi na tayo mag-altar call, pero pwede ba ngayon hawakan nyo yung kamay ng mga katabi nyo? We will pray for one another. We believe in the power of prayer. Mamaya, sana kaya pa, magkaroon po tayo ng kahit mabilis lang na build group mamaya. Mag-sharing lang po tayo. But this time, let's pray. Close your eyes and kung ano yung pinoprompt sa inyo ng Holy Spirit, pwede bang i-declare niyo po yan sa katabi niyo? Pag-pray niyo siya ngayon, mga kapatid. Come on, start to pray. Pray for blessing.
baka narito yan, mabigat po ang sitwasyon niya. Pray for breakthrough. Panalangin niyo siya na i-cover siya ng Diyos ng kanyang dugo. Pray for protection. Come on, pray. Panalangin niyo na ma-receive ng puso niya ngayon ang pagpapala na tanging sa Diyos lamang nagmumula. Hallelujah, Jesus. We pray, Lord, as a church that you will give us breakthrough like what Simon experienced, Lord. I pray that you open the gates of heaven. Lord, I pray that you pour out your blessing. Overflow. Overflow, Lord. Overflow. Bless us, Lord. Hindi ko alam sino rito, Lord, yung nagpunta na meron siyang pinagdadaanan ngayon. But Lord, I pray that she will experience the breakthrough that only comes from you. Because breakthrough comes when we experience you, when we encounter you. Help us, Lord, to trust you. Help us, Lord, to obey you. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your steps. Hallelujah, Lord. Sa mga napapagod, bigyan niyo po ng kapahingahan. Hallelujah, Isaiah. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ama, sinabi niyo po, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Panginoon, hinihiling namin ang pagsama ng inyong presensya. Hinihiling namin, Lord, ang paggabay niyo, paghipo niyo sa aming mga puso. And Lord, we reject and condemn the works of the enemy. Do not allow it, Lord, in our families. Meron po dito mga anak nila na may problema. Dalangin ko, Lord, kayo po ang mag-rescue. Lord, walang imposible sa inyo. Speak to that child in Jesus' name. Meron po dito na may problema financially. I pray, God, that you will bless us, Lord. You will give us breakthrough. Panginoon, magpapapasok ka ng pagpapala sa aming mga tahanan. You will open doors, Lord, of opportunities. At Lord, hindi po ito masasara, mahaharangan ng kaaway kapag ginusto nyo mangyayari po at walang makakapigil po rito, Panginoon. Lord, help your people to obey you. Help us, Lord, to trust you. Even if it seems like, Lord, wala ng pag-asa, Panginoon, sa inyo may pag-asa. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Salamat po. Panginoon, kayo po ay dakila at tapat at kinikilala namin, Panginoon, na kayo po ay nagligtas sa amin sa kamatayan at iniligtas niyo rin po kami sa pang-araw-araw namin pinagdaraanan. Salamat po. We give you glory, honor, and power. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng tuloy-tuloy ang Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, say yes to Lord.